Legit pala, no? Naalala ni Kat si Tisoy dito mga kasambero sa pagbasag ng itlog. Nagulat ako dito, hindi ko to nabigyan ng emphasis kahapon mga kasamberos, no? Not until may nag-post na isang admin, no, na yung pagbasag nga ng itlog sa noo. During Family Feud mga kasamberos ng Kat din dati. Si mamaya pe-play ko rin ito, no? Sobrang kulit na ang kasamberos. Tapos, Alden pakitang gila sa set. Tapos post ni Joros, post ni Mami Min, post ni Alden, combined. Let's go mga let's go mga kasembreros. So ito yung expression ni Alden, let's go. So yun po. So unahin ko itong post ni Mami Min, no. Hindi pa pala siya tapos sa kanyang pagpo-post mga kasembreros sa kanilang outing sa Lime Resort Palawan. Nagkaroon pala sila ng parang quick vacation mga kasembreros. So maliban dun sa pinost natin nakaraan na pinost una ni Mami Min, meron pala silang pinuntahan pa dito sa Lime Resort Palawan. So maliban doon sa Isla Amara, ay pumunta rin sila sa ibang resort mga kasembreros para makita naman ng ibang view mga kasembreros. So dito ay wala, parang hindi kasama dito si Kath mga kasembreros. Parang ilang kaibigan ni Mama Min at saka nina Kay and then ni Tin mga kasembreros ang kasama dito. So sobrang busy ni Kath mga kasembreros, no? Kung kaya hindi siya nakasama na dito sa parang quick vacation nila Mama Min mga kasembreros. Tapos may isa pang dito, may isa pa silang pinuntahan Lime at Atlaya, no mga kasembreros. Tapos nagpasalamat si Mama Min kina Emil at Kim mga kasembreros, no. Siguro ito yung nag-accommodate sa kanila doon sa Atlaya, from Atlaya mga kasembreros. So sa Palawan pa rin ito. Kimi Rizaldo at Lime. Hindi. Lime Resort. Okay. So, Lime Resort nga siya mga kasembreros at saka Kim Rizaldo, no? So, mga kaibigan din ni Lexin yung kanyang kasama dito, no? Mga kasembreros. Tapos, si Kiona, of course, na kumapakasama nila sa quick vacation nila mga kasembreros. So, dalawang videos ang pinost ni Mama Min sa kanyang Instagram account mga kasembreros. So nagulat ako sabay-sabay yung kanilang pagpo-post, no, ng kanilang ganap mga kasembreros, maging si Joros at si Alden, no. So tapos yun, post ni ni Joros, nagsisimula na sila ng immersion mga kasembreros sa Code Gray. So ang cute kasi talagang pinag-aaralan nila yung bawat galaw dito at saka mga ginagawa sa mismong surgery procedure mga kasembreros. So dito sina Faith Da Silva, si Andrea Torres, si Joros Gamboa, na alam natin na BFF ng Kath din mga kasembreros, ang pambansang shipper mga kasembreros, no. Tapos parang sila lang yung major characters dito na nasa practice, no, talagang inaral nila mga kasembreros. So si Alden, si Andrea Torres at saka talagang seryoso si Alden. Seryoso si Alden mga kasembreros. So tapos happy so, parang may tinutusok sila na swero or tubo sa sa may bunganga, no. Tapos sobrang kakulitan dito ni si Joros. Hindi mo na talaga maaalis itong kanyang kakulitan mga kasembreros ni Joros, no, na isang Christian din po mga kasembreros. So sobrang cute lang. Music background kasi nakalagay no. Tapos para naka fast-paced yung kanyang yung kanyang video mga kasembreros, so wala siyang audio. So of course, no, lahat sila dito ay talagang naka-focus sa sa pagpa-practice mga kasembreros. So gusto nilang maging realistic, no, yung kanilang ginagawang drama series mga kasembreros. So si Dr. Grayson Lozano or Lazaro mga kasembreros. So si Faith Da Silva. So yun po, no, talagang hands-on sila kasi
maliban dun sa pinost ni Joros, may pinost din of course si tarito si si Alden sa kanyang Instagram kagabi mga kasembreros. So yun, dito ay sina Faith De Silva, parang may transition sila. Tapos si Andrea Torres, may transition din sila. Tapos si Alden, of course, si Joros, may transition sila mga kasembreros. So ang cute lang. So si Alden dito, ang transition niya, injections, no, mga kasembreros. Si Soiti. So ang kulit lang nila, no, sa set of course. Grabe, no, parang parang hindi pa nangangalahati ang taon. May pa lang mga kasembreros or June pala. Kalahati na pala. So grabe ang dami na nagagawa ni Alden, no, nakapag yung kanyang ano, di ba? Parang yung international na collaborations niya, like yung ano, yung Big Tiger na nakapag-premiere na rin sila, yung Prisoner of War, tapos yung dito nakagawa na rin siya ng Love Siargao, endorsements kaliwat kanan, guestings kaliwat kanan, events kaliwat kanan. So dito na naman Code Gray mga kasembreros. So grabe, no, ang talagang kung may lagarista dito sa mga artista, si Alden talaga ang number 1 sa mga lalaki mga kasembreros na lagarista. Dinaig pa yung may anak na 6 na 6 na piraso mga kasembreros. So wala, ang cute lang mga kasembreros, na at saka sobrang matrabaho talaga, no, trabaho kung trabaho talaga itong si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. Tapos ang dami yung trend na my husband looks like Alden, my boyfriend looks like Alden, my fiancé looks like Alden. So talagang marami, no, andito pa rin, no, uso pa rin siya, at saka trending pa rin. Marami pa rin ang gumagawa sa dito sa TikTok mga kasembreros. So meron niya ditong isa, yung ginamit na video ay interview ni Alden sa kay Tito Boy Abunda. Tapos yung isa dito ay kay Arnold Clavio na interview niya. Tapos yung kay Tony Gonzaga. So tatlo yung ating na pull up na mga trend, no, na kay Alden mga kasembreros. So ang tao talagang pinagdidiskitahan itong si Alden. Parang ginagawa pa rin lang ng trend mga kasembreros, no, hanggang sa ngayon itong I was so obsessed with Alden Richards that my husband, my boyfriend, my fiancé looks like him, no, mga kasembreros. So talagang ang kulit lang ng mga tao at ng mga fans nito mga kasembreros. So which is definitely not pa good thing, no, or parang ano siya kay Alden, kumbaga pa positive yung impact dito kay Alden. So kasi ibig sabihin nito ay relevant pa rin talaga si Alden mga kasembreros. So kahit mga estudyante, no, talagang kahit mga estudyante ay hinahangaan talaga si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So tayo po ay talagang natutuwa, no, sa gantong trend na ginagawa ng mga tao sa kanya. So sana ipagpatuloy na ng mga tao na suporta kay Alden mga kasembreros. Tapos major item tayo, ha, naalala. Hindi pwedeng hindi naalala ni Kath mga kasembreros, si Tisoy dito yung pagbabasag ng itlog sa noo mga kasembreros. Yung kung naalala nyo kasi yung sa Family Feud dati, na naglaro sila ng ni Kath at saka ni Alden, no? Team Alden, team Kath mga kasembreros. So yung time na nilaglag ni Alden yung kanyang team para manalo ang team ni Kath mga kasembreros. So ang question kasi dito ay kapag nagpiprito ka ng itlog, ano yung gagamitin mong pambasag, no? So hindi sinagot dito yung, of course, yung kutsara or yung tinidor, no, or parang sa mesa or sa isang matigas na bagay. So sinagot niya dito ay sa noo mga kasembreros. So tawanan lahat na nung sinagot niya yan mga kasembreros. So kung hindi ako ma-copyright, i-play ko itong Family Feud nila ulit mga kasembreros, na para ma-recall ninyo mga kasembreros. Sobrang nakakatawa na parang nung sinagot ni Alden yon, support na lang din yung kanyang mga ka-teammates, no, sina Joros. Sina Joros mga kasembreros. So sobrang kulit lang niya na talagang alam mo yon, talagang supportive at saka happy siya na napanalo niya. Nilaglang yung kasama niya for the sake of manalo si Kath mga kasembreros nung time na ito.
Sobrang parang hindi mo na-expect na, ha? Noo? So, mababasagin yung yung dito, yung itlog. So, hindi ko to na bigyan ng emphasis kahapon. Nung time nga nito na sa AIA, no, si Kath, mga kasembreros na nagbe-bake siya. Of course, sa baking ay talagang kailangan mo ng, lalo pag gumagawa ka ng cake, ay dito, parang banana pie or banana cake kasi ginawa niya dito eh. So, yun, kailangan mo talaga ng itlog, no, na ingredient, mga kasembreros. So, yun, yung kanya, parang buti na lang pinost na isang admin. Naalala ko tuloy, no, mga kasembreros na, yung yung time na, na, yung kakulitan ng dalawang ito ay, kitang-kita mo talaga, no, nasa sa noo, babasagin ng itlog, talaga. Ay, nako po, talagang makukulit, mga kasembreros. So, sana hindi ako makapiright para mapakinggan nyo ulit itong, Family Feud, mga kasembreros. Pero kapag copyright naman, so hindi ko siya, ibig sabihin po kung hindi ko mapaplay ay copyright po siya, mga kasembreros. Pero hoping and praying na hindi siya copyright para ma-appreciate ninyo lalo, mga kasembreros. So, yung dito, yung pagbibisikleta dito, ni Alden, mga kasembreros, with SM Cares, ay hindi ko po may flash, no, kasi nag-advance po ako ng voiceover kagabi, no. So nag-voiceover ako ng June 5, 2026, 9 PM. Tapos yung pagpepedal, no, yung SM City Cares sa Marikina ni na Alden ay sa susunod ko na po na vlog may isasama. So today, mga customers, hopefully no, mga kaganapan ni Alden dun sa kanilang event nga, no, na movement ng SM City Marikina, mga kasembreros. So kasi talagang kailangan na ng healthy lifestyle at greener movement, mga kasembreros. So yung pagbibisikleta. So utang ko yan, no, yung pagbibisikleta ni Alden sa SM City Cares, mga kasembreros, na event nila, no, World Bike Day, mga kasembreros, World Bike Month, mga kasembreros. So, yun po. Tapos, may isang video dito na pinost ng isang admin, no? Parang nakahiga lang si Alden, naka-block siya dito. And then, parang yung na-emphasize na dito ay yung dimple ni Alden, no? Yung parang artista na may dimple, of course, no, si Alden. So, na-emphasize lang niya dito na si Soiti ay may dimples. May dimple, mga kasembreros. So, napapugian siya kay Phenomenal Box Office Cinema King. So parang throwback yata, no, ang picture na ito or video, mga kasembreros, ni Alden. So definitely ay pogi naman talaga, no, kung kaya siya tinatawag na tisoy or pambansang dimple, mga kasembreros, si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. So, parang 2022, no, something like that yung picture pa na ito, mga kasembreros. Pero definitely ay talagang nakakatuwa, no, at saka nakaka-good vibes lang siya, mga kasembreros. Tapos, last item natin, Aldab fan ito, no, inedit niya yung picture ni Alden. Kasama daw, daming likes, so 289 pa rin, 289 likes. 8 hours ago niya pa rin 8 hours ago niya pa lang pinapost, mga kasembreros. So good morning Aldab, sabi dito nung nag-post, mga kasembreros. So inedit lang ito, ha, no, parang totoo siya, no, mga kasembreros. So kung hindi tayo maalam at saka wais, ay malilin lang tayo na edited lamang ang picture na ito. So yun po, kung kaya yun sa Mayor Mark Alcala at saka kay Kath ay sa kanang tayo maniniwala kapag official na silang umamin, mga kasembreros. So yun po, no. Pero sa mga maniniwala lang, ha, sa mga ayaw naman ay go lang, na wala tayong pilitan dito, mga kasembreros and mga Kath Dinatics. So yun, actually yun lamang sa ating Kath Din items. I-play ko itong Family Feud kung hindi ako ma-copyright. Tapos kung ma-copyright mo ako, hindi ko ma-play, mga customers, no, para ma-appreciate niyo po. Tapos yung kay Kath na yung pagbasag daw niya ng itlog sa kanyang noo with all the kakulitan, mga kasembreros. Tapos kung gusto niyo po, i-play ko rin po itong kay Alden, no, at saka kay kina Joros na video, mga kasembreros.
Tapos, pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpaalang araw po ha sa bawat isa. Sobrang ganda po ng word natin mga kasimbrero sana pa'y patapusin natin. Ang title po ay, Alam ni Lord ang pagkabalisa natin or anxiety natin mga kasembreros. Psalms 139 verse 23, Search me, si Haring David ang nagsasalita, O God, and know my heart. Try me and know my anxiety. So grabe no? So yung pagkabalisa at saka yung mga anxieties natin mga kasembreros, yung pagiging anxious natin, alam ni Lord. But that's just one of the things mga kasmes na dapat nating tinan because sa maraming sinabi dito si Haring David, separated by comma and semicolon. So sa ating buhay talagang natural mga kasmes, no? Minsan nababalisa tayo, minsan nagiging hopeless tayo, minsan may mga bagay na inisip mo may solusyon pa ba ito, may malalagpasan ka pa ba ito? Makakaya pa ba nating malagpasan ito or masolve itong problema na ito? So, may mga what ifs tayo sa buhay. Okay? May mga bagay tayong kinakaharap na parang isipin mo na wala nang katapusan mga kasembreros or wala nang solusyon. But God is making ways mga kasembreros para masolusyonan natin mga kasembreros at saka masolve yung ating problem because He is our problem solver. So yung way maker natin mga kasembreros, ang ating Diyos. Kung sa atin imposible, sa Kanya po ay posible because nothing is impossible with God mga kasembreros. So kung kaya alam na alam ni Lord no, yung ating mga hinanaing, yung ating problema, bago pa tayo magsalita mga kasembreros sa ating panalangin na Lord, ito yung aking problema, I lay down everything sa inyo. So, alam na niya mga kasus, but we need to open our lips, no? We need to open our mouth, mga kasus, and our hearts sa Panginoon sa prayer kasi nagpapakita yun ng humility. Okay, kapag, and honesty, mga kasus, no? Or authenticity sa Diyos kapag parang kinukwento natin yung ating problema sa Diyos, mga kasembrero. So, every time we open our lips, every time we open our heart in prayer, mga kasembrero, ay talagang nandun yung tatay natin, nandun ang Diyos mga kasembreros na nakikinig if we cleanse our hearts, purify our hearts mga kasembreros with this word, with this Holy Spirit and by the blood of the Lord Jesus Christ, if we are open and authentic sa kanyang harapan and we humble down mga kasembreros sa kanyang harapan. So pusong dalisay ba no ay talagang makikinig at nakikinig ang Diyos natin. So kailan yung time na naging balisa tayo no sa ating buhay mga kasembreros? Naging anxious tayo bang no maaring sa mga finances natin no? number one talaga yung finances mga kasembreros no. Wala tayong makain, wala tayong pambayad ng kuryente, wala tayong pambayad ng tubig, wala tayong pamasahe, wala tayong so ngayon pa mahalan yung lahat ng bilihin mga kasembreros no. So talagang pahirap kapag walang source of income
or walang fixed na income or regular na income mga customers ang provider or ang breadwinner ng pamilya mga kasembreros. So actually yung buong Psalms 139 ay napakaganda nito mga customers kung kaya hinimay-himay ko siya. Sabi niya dito parang niyang parang with all humility and respect ni Haring David ay sinabi niya search me tingnan mo ako Lord i-search mo at tingnan mo kung may masama sa akin Oh God, and know my heart alam niyo ang puso ko. Talagang ito yung authenticity, ito yung sasabi na maging honest maging open tayo sa Panginoon mga kasembreros, na even God himself ay sinasabihan ni Haring David na tingnan niyo ang puso ko busisiin niyo bulat-latin mo ang puso ko Lord kung makita kayong kamalian. Sabi niya, try me, subukan niyo po ko and know my anxieties. So ito yung sasabi niya, hindi lang anxiety kundi anxieties. Ibig sabihin the king of Israel, a man after God's own heart na very close, very intimate kay Lord mga kasembreros ay may mga anxieties. So kung tayo po ay may anxieties, well, congratulations kasi part yan ng ating life and test of faith mga kasembreros. Kasi si Haring David nga talagang malapit ito sa puso ng Diyos, and yet he experienced anxieties. Pero ang ginawa niya lumapit siya sa Diyos. Hindi siya hindi na siya naghanap ng iba pang paraan paano ma-solve yung kanyang mga anxieties at ang kanyang problema. He always prays, he always clings, he always trusts mga kasembreros ang Panginoon, because he knows exactly how powerful, how magnificent, how wonderful, and how able mga kasembreros ang Diyos natin na kayang-kaya niyang gawin ang lahat-lahat, because nothing is impossible sa Diyos mga kasembreros. So this well-loved and oft-recited Psalm of David opens our understanding to the greatness and majesty of our awesome God. It gives us a glimpse into His omniscience, His omnipotence, and omnipresence. It reminds us that God knows every aspect of our lives and is interested in the smallest detail of our existence. So, yung pinakamaliit na detalye ng ating buhay, interesado ang Diyos. Kasi 'di ba, yung ating buhay ngayon, kung tayo po ay kung tayo po ay nasa buhay na natin na parang nagmamature na tayo, parang gusto na natin sa bahay na lang tayo, magtrabaho, gawin yung ating mga routines sa araw-araw. Yung parang walang tayong pakialam na yung ibang tao ay hindi na interesado sa ating buhay. So, naranasan po ba natin yun na kahit mag-post ako dito, kahit wala mag-like, okay lang, parang doon na tayo sa stage na, kasi dati talagang, pag walang may nag-like, pag walang may nag-comment sa aking mga pinost sa social media, so parang affected tayo. Pero ngayon parang they're not interested, May mga tao talagang hindi interested sa ating buhay, mga kasembreros. So, kung pa yung interesado lang sa buhay natin, of course, yung ating family, yung ating asawa, anak, magulang, pamangkin, or kung sino mang relatives dyan. So, yun lang, yung mga interesado sa ating buhay. Pero, si Lord natin, kahit hindi ka magpo-post sa social media, mga kasembreros, He is definitely and absolutely interested sa ating buhay, because yung pagmamahal niya sa atin, hindi kagaya ng pagmamahal ng tao sa atin. That is why, una niyang binigay na commandment, ang love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. At pangalawa lang, yung love your neighbor or our fellow people as we love ourselves. So, doon natin nakita ng yung basihan na hindi ibig sabihin na number one si Lord ay parang kadamutan or parang panlalamang yun mga kasusa. Grabe ka naman Lord, ikaw talaga yung pinakauna, tapos yung asawa, anak, magulang, kapatid ko, unahin ko kaysa sa iyo mga kasusa. Hindi po, because He first loved us. Okay? Yung pag-ibig ng tao ay isang hindi po yan mapapantayan sa pag-ibig ng Diyos mga kasembreros, because unang-una si Lord naman ang lumikha sa atin, hindi ang tao ang kapwa lumikha sa atin mga kasembreros. Well, definitely sasabihin na pinanganak naman ako ng nanay ko, ng tatay ko, ganito kaya. So saan sila nagmula? Kung iti-trace natin mga kasembreros, sa kay Adan at kay Eva. So definitely ang Diyos po ang lumikha sa atin mga kasembreros. So yun, wag natin isipin na gano'n, because pinadala pa ni God the Father ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak mga kasembreros para sa atin, to show how He greatly loves us mga kasembreros without condition. Diba pa? Yung kanyang pag-ibig, walang kapantay, walang katulad, walang katapusan. Hindi mo masukat ang taas, hindi mo masukat ang lalim, hindi mo masukat ang lawak, hindi mo masukat ang haba.
kung gaano tayo ka-iniibig ng Diyos, mga kasembreros. Kung meron man tayong dapat na pahalagahan, pasalamatan sa ating buhay araw-araw, mga kasembreros, that is God, mga kasembreros, no? So wala na pong duda dyan, mga kasembreros, kasi kahit yung maliliit na detail, so sabi dito ay alam na alam ng Diyos natin. This great and mighty God has planned every day of our life and searches out each thought of our heart and every deep longing within. It is a song of love and comfort that travels directly from the mind of the Almighty and everlasting God into the depth of our fragile being, because it reminds us that it is God who made us and not we ourselves, and that He is the one who knew us from the beginning when we were hidden in the secret place of our mother's womb, long before we became aware of His presence and power, His wonder and majesty. So bago pa tayo nagkaroon ng muwang, no, bago pa tayo likhain sa mundong ito, bago pa ginawa sina Adan at Eva, ay alam na ni Lord, mga kasembreros, ang lahat-lahat. Kung omniscient siya. Napakatalino ng Diyos para magkamali, o napakatalino niya para sabihin, ang tao po ay hindi niya mahal, no? Kasi nga pinadala niya pa no? Dalawang sa human or sa world history, mga kasembreros, unang-una nilikha ni Lord ang tao. So that's one manifestation na mahal niya tayo, because He created us out of love. Yung pangalawa naman, yung pagpapadala niya sa kanyang kaisa-isang anak, mga kasembreros, sa si Lord Jesus Christ. So di ba, nakaka-amaze, mga kasembreros, yung pag-ibig ng Diyos. Kung if we are here still questioning the great love, how great the love of God is, how wonderful, how depth, how wide, how broad, mga kasembreros, how high, no, the love of God para sa atin. That question is definitely ridiculous, na parang pointless siya, mga kasembreros, yung question na yan, na kung saan ay duda ka pa sa pag-ibig ng Diyos, mga kasembreros. So kung mahal tayo ng asawa natin, ng ating magulang, ng ating kapatid, ay minsan may pagdududa pa. De joke lang po. Ang pag-ibig ng Diyos natin ay wag natin pagdudahan. So yun po, no, because once and for all, no, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, para sa atin, mga kasembreros. So kung tayo po ay manalig sa Kanya, kasi alam niya yung ating mga anxieties, alam niya yung ating mga failures, yung ating mga mistakes, yung ating mga kapalpakan, yung ating mga tagumpay, yung mga small and great or big victories natin, successes, for example, ay alam na alam ni Lord, mga kasembreros. That is why let's thank Him always, because of who He is and what He has been doing sa ating buhay, no? Kung minsan kulang ang pasasalamat, okay? Kulang talaga ang pasasalamat, mga kasembreros, sa latang salamat para pasalamatan ng Diyos natin. And yet, yun lamang ating kaya, no? Magpasalamat using our lips, our worship, our actions, of course, our faith, and our complete trust sa Kanya, mga kasembreros. So, pagpatuloy natin kung tayo po ay ganoon, no? Na parati nagpapasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan, at mahal tayo ng walang hanggan at walang kapantay. Alright, sinama pa sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and complete trust talaga sa Panginoon natin, because He knows even our smallest details, our anxieties, our failures, and so on. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.